Hello everyone! Welcome to my Tarot Trading Channel, Yang Sacred Space. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang gagawin natin ngayon ay mag-tarot reading sa pinaka-hotset trending po na si Vice Ganda. Aalamin natin sa tarot cards kung ano po talaga ang nangyari, ano po ang underlying cause kung bakit po niya ginagawa ito. Yung joke niya po kay former President Duterte about ito yung sinasabi niya, jet ski promise, jet ski holiday, unlimited water bombing from Chinese vessels, and a free trip to The Hague by the ICC. So marami pong mga tao ang nagulat po sa kanyang ginawa at hindi po masaya sa kanyang ginawa. So, ngayon, yan ang ating aalamin sa tarot cards kung ano po ang underlying cause nito, kung bakit po niya nagawa ito. So, before po tayo magsimula, paki-like, share, comment, at paki-subscribe po sa aking channel. So, ulitin ko, hindi lang po tarot divinations ang aking mga ginagawa. May energy healing din ako na services. May spellcastings, base chart readings, at feng shui audit po. So, kung sino man ang interesado po magpa-personal reading at sa ibang services ko, paki-check po ang description below. Nandyan po ang aking WhatsApp number at dito sa screen. So, ngayon, atin ang simulan, ating tingnan ang totoong kaganapan kay Vice Ganda. Kung bakit po ginawa niya yon, ano po ang underlying cause, hindi ba niya sinasadya yon or sinasadya talaga. So, yan ang mga katanungan po ng aking mga kliyente. So, ating tingnan ang kanyang 7 cards. Okay, so ngayon nakikita ko, klaro ba mga kayang starot ang aking cards? Oh, klaro pala. So nakikita ko sa kanyang past card na ang ginagawa niya ngayon ay way of releasing po sa kanyang emotional baggage from the past. Sa mga frustrations niya, resentments tungkol sa policies and action po. Actions ni former President Rodrigo Roa Duterte noong siya ay nakaupo pa bilang presidente. So, sa policies na yon, naapektuhan po siya, si Vice Ganda po. So, yan po ang dahilan, isa sa mga dahilan na kung bakit niya ginagawa yon. So, hugot niya yon. Pero may nakikita ako ditong underlying cause po talaga. So, yan ang aalamin natin mamaya. So, ngayon, tingnan natin ang kanyang present situation after the joke controversy. So, si Vice Ganda, ngayon, naranasan niya, natural yun, na maranasan niya ang backlash kasi maraming supporter po ang Duterte. So, may nakikita ako ngayon sa kanya na disruption ng dahil sa controversy. So, malaki pong impact ang nangyayari ngayon, ang joke na yon sa kanyang career. So, may nakikita ako dito na mga, yung drop-off, may mag-drop off. So, yan ang kanyang present situation. So, tingnan natin. So, ito is near future. So, ang present situation at ang mental state ay magkasama po sila. So, tingnan natin ang mental state at emotional state po ni Vice Ganda. So, ang nararamdaman niya ngayon, syempre, ma-anxiety talaga siya, mental fatigue, drain po siya talaga dahil sa pangyayaring yon. Pero nakikita ko na alam niya naman niya na mangyayari yon kasi may underlying cause nga kung bakit niya ginagawa ito. So, hindi lang po ang rason, hindi lang po rason yung emotional baggage niya. So, may malalim pa po doon na nakikita ko sa mga cards na to, pat hindi pa na-reveal. So, basahin natin lahat. So, ang naramdaman niya ngayon, hindi niya alam kung paano niya i-deal ang sitwasyon. Kasi iniisip na niya na ito ang impact, pero parang nasaktan talaga siya at parang hindi po niya kinakaya ang nangyayari sa kanya ngayon. Kasi may mga, yung ibang company na parang
ano sa kanya na mag-drop off or yung mga endorsement, ganyan, may nakikita ako. So, yun nga, yun ang naramdaman niya, paano ba siya makapag-move on, anong gagawin niya para yung maayos ito. So, yun ang nakikita ko sa kanyang mental at emotional state. Masyado siyang, na drain, na mental fatigue talaga. So, ngayon, titingnan natin, ito ang kanyang near future. So, sa near future po niya, nakikita ko na maraming followers na mag-drop off talaga. At may mga ibang company na nag-sponsor sa kanya na i-drop off po siya. So, incoming pa yan. So, may mga iba na dyan na nagsasabi na i-drop off po siya. Yun ang mangyayari within 3 months na kung hindi po ito maaayos. So, kailangan niyang ayusin para hindi po yun mawala yung mga taong nagtiwala po sa kanya. Kasi may mga tao na mga company na nag-endorse po sa kanya, nag-sponsor po sa kanya na Duterte supporters po. So, nagplano po silang mag-drop off. So, ngayon, nakikita ko dito sa environment card po ni Vice Ganda na may mga tao naman talaga na dadamayan siya, mga kaibigan niya or mga kasama niya sa industriya. But may mga tao rin na parang ayaw na siya maging kaibigan na kasi nakikita nila doon yung hindi sila magkatulad ng perception about kay Duterte at nasubraan po doon yung pagkasabi niya, so nasaktan po sila. So parang handa po siyang iwan. So ngayon, may nakikita rin akong mga tao na masaya po, nag-celebrate po dahil sa ginawa niya. So ito po yung mga tao na nasa underlying cause po. Ito po yung mga taong yun. So, ang advice card from the universe, dapat niya i-avoid. Sabi ng universe, dapat niya i-avoid yung pag-engage or makipag-debate pa sa mga taong galit sa kanya. At dapat i-practice niya ang mag-self-reflection. Kasi nga, dapat niya mag-step back. Kasi, kailangan niya talaga mag-reflect. Reflect po his actions and his words. So, dapat mag-focus siya sa kanyang self-growth development para ma-cultivate niya ang kanyang inner peace. Kasi walang inner peace po siya. Kasi kahit may pera siya. So, yung mga sama-sama ng loob ay hindi niya na-let go. Kahit blessed na blessed siya ngayon, so, ang galit niya hindi nawala. So, ang mga taong nakipag-deal po kay Vice Ganda, isa sa mga rason, pangalawang rason or unang rason kung bakit niya, kung sa sarili lang niya, parang mapigilan pa niya. But nakikita ko dito na yung mga offering. So, tinanggap niya. Dito, nakikita ko sa card, tinanggap niya. Alam niya na mangyayari ito. But hindi niya alam na mararamdaman niya ito na ganito siya ngayon na sobra po ang stress at mental fatigue na marami pa lang mga tao na tutuhanin talaga na i-drop off siya. So, yan ang hindi niya na-anticipate. So, ngayon, ang outcome po sa ginawa niyang controversy, may nakikita naman akong reconciliation. So, dilinga lang, pero may pag-uusap po ako, may nakita po akong pag-uusap both parties at maayos ito. Maapektuhan man sa ngayon ang kanyang career, but hindi po ito long term. So, yun po ang kanyang spread sa Horseshoe Tarot Reading. So, ngayon, may mga katanungan po ang aking mga ito to para makita ang cards. So, may mga katanungan ang aking mga supporters, mga followers, ang aking mga subscribers, mga clients ko. So, kumuha po ako ng yung 4 na tanong. So, 4 na tanong. Ang una, sinadya ba ni Vice Ganda ang pag-joke? So, ito po,
Yes po, sinadya niya yan. Kasi gusto niya ng justice po sa nangyayari po sa kanya, sa past. So, kasama na ang underlying cause nito. So, ngayon, yes po ang sagot dyan na sinadya niya talaga. So, ang pangalawang tanong, may nagbayad ba sa kanya? So, ito po, yes. Yes po ang sagot. So, may nakikita ako dito na kasama lang niya. Kasama lang niya. Yung malapit sa kanya. So, ang pangatlo, sino po ang nagbayad? So, ito nga. May nakita ako dito na kasamahan lang niya sa sa trabaho. So, may tendency po kasi maraming tao po ito, parang pinag-usapan talaga yung script na yon at pinaplanuhan talaga. So, malaki po ang tsansa na ang channel po ang nagbayad po sa kanya. So, ang channel, hindi ko alam. So, itatanong natin dito. So, may extra na tanong. Na may kasama ba? Or may nag-udyok ba sa channel na yan? Or kagastuhan lang ba nila? So, kagastuhan lang ba ng channel na isama sa script yung joke ni Vice Ganda? So, yes or no? So, may collaboration po dito. So, may collaboration. So, ibig sabihin, may nakipag-deal po, transact po sa channel. So, magkapareha po sila ng yung goal talaga. So, nagkasundo-sundo silang lahat. So, hindi ko na sasabihin kung hindi na natin itanong. Kasi alam naman natin sa isipan kung sino ang mga yan. So, yun, may nakipag-transact sa channel na yan. So, silang tatlo, yung nakipag-transact sa channel at ang si Vice Ganda, nakikita ko dito na sila po ay nagkasundo. Na isama po talaga yon sa script. So, may nagtatanong sa akin kasi nga galit talaga ito sa ginagawa po ni Vice Ganda po kay former President Rodrigo Roa Duterte. Tinatanong niya, ano po ba ang magiging final outcome po ng career ni Vice Ganda? Paano po ito mag-end? So, ngayon, itanong natin. Okay. May nakikita ako dito na ang pag-end ng career niya ay hindi niya kagustuhan. Ito ay dahil sa competition. Ito ay dahil sa deception at betrayal. So, dapat mag-ingat siya dito. Kasi in the long run, kasi yung pag-end po ng kanyang career ay hindi po niya kagustuhan ito. So, may maranasan po si Vice Ganda na kahihiyan, na gawa-gawa sa mga tao sa paligid niya. So, hindi mga tao na mga viewers niya, hindi. Kundi kasama niya talaga sa trabaho. So, may deception at betrayal at may script din. Diyos ko naman. May script din na yung gagawin. So, darating ang 75% po ang card na to na pwedeng mangyari sa kanya. So, ang dahilan po ng pag-end ng kanyang career, hindi po ang pangyayaring ito. Hindi po ang pangyayaring ito. Wala po itong kinalaman. Yung nag-trending ngayon, yung joke niya kay former President Rodrigo Roa Duterte. Wala po itong kinalaman sa pag-end ng kanyang career. Ito ay in the long run. In the future pa, in the future. Tinatanong ng aking client kung paano mag-end ang kanyang career. Natanong niya ito. So, pinili ko kasi nga, na-intriga rin ako. So, nakikita ko dito na ang pag-end ng kanyang career ay hindi niya kagustuhan.
hindi niya kagustuhan. So, may mararanasan po si Vice Ganda, dapat mag-ingat siya, nakahihiyan na gawa-gawa ng mga tao sa paligid niya na malapit sa kanya. So, nagsimula po ang kanyang pag-end ng kanyang career sa deception at betrayal. So, mawala siya sa kanyang career dahil na rin po sa mga tao na malapit sa kanya. Or may nakita ko dito na sariling channel niya kung saan siya na-employ, yun ang gagawa. Yun ang nakikita ko sa card na to. So, yun lang po mga kayang Starot at maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtiwala sa akin at pagsama sa akin sa aking reading ngayon. God bless po sa inyong lahat.